Magandang oras mga kababayan, mga kakulimboy. Meron tayong video dito. Hiram natin sa The Manila Bulletin. Mismo ang ating presidenteng PBBM ngayon ang nag-report para sa publiko na oras na para hulihin itong mga kinasuhan ng ICI na mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya para sa detalye ng balitang ito, narito mismo ang ating presidente. Atin pakinggan at panoorin video courtesy ng The Manila Bulletin. Formal nang naghain ng kaso laban sa skandalo at kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Okay, so itong 17 mga kababayan na kasama sa huhulihin, kasama sa dalawang malaking isda na si Saldico at Martin Romualdez, ay kasama na diyan si Harry Roque. Di ba marami ang nagsabi na bakit hindi hulihin si Harry Roque? Kasama na si Harry Roque diyan, mga kababayan. At yung 17 na yan, karamihan diyan ay DPWH officials at mga engineers at mga contractors. Yung contractors, congressman na contractor, meron din siguro. Hindi lang sinabi ni PBBM kung sino pero meron. Kasi ang karamihan talaga sa kasabwat o sangkot diyan sa maanumaliyang DPWH project ay mga congressman. Kasi mga project nila yan sa kanilang mga distrito. Kaya maraming congressman diyan. Tinatawag na congressman. Okay, meron tayong video na maraming salamat nga pala sa ating Pangulo sa kanyang report para sa bayan. Meron tayong puntahan na isa pang video, courtesy ng Bilyonaryo Channel, na dito na, sinasabi na nila na aaristuhin na itong mga nasa listahan ni PBBM. Kaya atin na panoorin ang video, courtesy ng The Bilyonaryo Channel. Hinahabol na ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa illegal POGO operations. Bagaman nakahain na ang mga kaso, aminado ang mga otoridad na hamon ito dahil hindi malinaw ang kanilang mga lokasyon. Sino-sino ang susunod na posibleng masampulan matapos ang ipinataw na habang buhay na pagkakakulong kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Alamin sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Convicted na ng reclusion perpetua o lifetime imprisonment si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng organized human trafficking sa illegal POGO operations. Kaya ang sunod na target ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang magkasa ng manhunt operations laban sa mga natitirang POGO personalities. Kabilang na dyan sina former Duterte spokesperson Harry Roque, Ronalyn Baterna, Porac Pampanga Lucky South 99 operator Cassandra Ong. Ayan mga kababayan, nakita nyo yun, Harry Roque kasama. Kasi yung 17 na yun na ipapahuli na sa listahan ay hindi lang yung sangkot sa DPWH scam, kundi kasama tong sa POGO na mga sangkot. Kaya nga nasampulan na si Alice Guo. Ngayon si Roque na palaging nag-tiktok lang, sayaw-sayaw, sigaw ng bangag-bangag. So ito na yung kanyang karma. Ngayon ay dumating na ang sandali na ipa-extradite siya. Pero meron pa kasi siyang application sa dahig. So ang Netherlands na ang mag-turnover kay Roque sa Pilipinas. Kasi meron pang application kung hindi ma-approve yung application ni Roque sa Netherlands ng kanyang asylum, so yan na yung time na pwede na siyang ibalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon hindi pa daw ayon sa mga may alam sa batas, ay hindi pwedeng i-extradite ngayon si Roque
dahil meron pa siyang application for asylum sa Netherlands. Ganun pala yun, mga kababayan, no? Galing din ni Rocky, ah. Pero kapag hindi na-approve ang asylum ni Rocky, ay tayo na naman ang gaganyan sa kanya. Oh. Di ba gumaganon-ganon siya, bumibilat, gumaganon? Parang parang tangingot. Ito naman si Cassandra Ong na di umano anak ni Willie Ong, totoo kaya yun? Ay nandun na daw sa Japan, nagtatago na. At baka na to, plastic surgery na to. Isa to sa mga nag-manage ng Pugo. O ilang Pugo ay pinakamalaking sindikato sa buong mundo, galing sa China. Kahit nga sa Amerika, pinaguli na yung mga di ba, mga inchik na naroon sa mga Chinese restaurant, nagtatago. Dahil kahit sa Australia at Amerika, ay mayroong mga illegal na operasyon ang mga grupo na ito, na sa atin tinatawag na Pugo. Doon naman sa Amerika at Australia, iba yung kanilang scam na ginagawa doon. Ganun pa man, sindikato pa rin eh. Kaya buti nga. Okay, patuloy tayo dito sa balita ng Bilyonaryo Channel. Atin pakinggan. Partikular na kay Cassandra Ong, ayon sa komisyon, base kasi sa huling monitoring ng PAOK, Enero nang huling namataan si Ong sa Japan. Ayun, First quarter po, yung last namin na track. Japan nga. We have to backtrack everything with regards to her movement. Japan lang ang last na nalaman namin. Umexit anya si Ong sa bansa matapos siyang palayain mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dahil sa contempt order na ipinataw ng Kamara. Nauna nang nag-issue ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kay Ong. Pero paglilinaw ng PAOK, hindi ito nangangahulugan na wala ng karapatan si Ong na lumabas ng bansa, lalo na't wala pang formal na kasong nakahain laban sa kanya na mangyari ito. Kaya't pinalayaan niya si Ong bago ang transition ng 19th Congress patawid ng 20th Congress noong Hulyo. Okay, so balikan naman natin yung isang kakusa ni Harry Roque. Walang iba kung di yung vlogger na naka-eyeglass doon sa Amerika, di ba? Yun yung partner ni Roque, si Maharlika Boljakira. Kasama kaya yon sa ipaaristo? US citizen kasi yun eh. Ang problema dyan, US citizen, protected yon ng batas ng US, pero kapag napatunayan na nagkasala, ay pwedeng hulihin din yan ng kapulisan ng US at ibalik dito sa Pilipinas yung Boljakira. Hindi ko na narinig si Boljakira Maharlika eh, baka nasara na yung kanyang channel dahil nga puro banat eh. Puro banat yung kanyang content at hindi kagaya natin na malumanay lang tayo magsalita. Sila talagang sigaw ng sigaw eh. Parang nasapian ng mga, parang may mga bulati sa mga puwet eh. Di ba na kung magsalita ay parang may nakalagay na apoy sa puwet na gumaganon-ganon talaga. Grabe. Grabe kung bumanat ng mga tao yun. Ay hindi na against the community guidelines ng YouTube yan, yung hatred speech, bawal yan eh. Kaya nga tayo, poker face lang tayo kapag nagsalita. Malumanay lang pero tatagos sa laman. Di ba mga kababayan, masakit eh. Masakit pakinggan ang ating sinasabi, pero hindi tayo nagsalita ng malakas at hindi tayo nagsisigaw. At hindi tayo nanlalait. Pawang katotohanan lamang, masakit talaga pakinggan kapag katotohanan. Reality bites, sabi nga sa English eh. Okay, patuloy tayo dito sa balita ng Bilyonaryo Channel. Mag-uusap-usap po kami. Bakit yung importante ang Kongreso dito? Sapagkat sila po ang huling may hawak kay Catherine Cassandra Leong. So, we have to check nung nagkaroon ng release order si Cassie Leong, kanino nila turn over. Samantala, yellow notice lang daw ang kayang hingin ng Philippine government mula sa Interpol para kay Harry Roque habang ongoing ang asylum application nito sa the Netherlands. Sa ilalim ng yellow notice, lokasyon lang umano ng target ang maaaring ipagbigay alam ng Interpol sa requesting country. Ayan, so ano kayang vlog ngayon ni Rocky, no?
baka pasayaw-sayaw pa rin kasi yellow notice lang eh. Hindi red. Kapag red notice, yun yung huhulihin na, di ba? Ay yellow lang eh. Lokasyon lang daw ang pwedeng sabihin ng Interpol kung nasaan si Harry Roque. Kaya medyo si Harry Roque ngayon eh. Medyo kinakabahan pa kasi kung hindi ma-approve yung kanyang asylum, wala na siyang proteksyon sa Netherlands at ora mismo ay pwede na siyang pabalikin sa Pilipinas. Pero baka sakali ay tanggapin siya ng Netherlands, pero sa palagay ko hindi dahil alam na ng Netherlands na itong si Roque ay alipuris ni Digong. Eh siyempre kalaban ng Netherlands si Digong, kalaban niya ng dahig eh. Kasi masama kung magsalita ang sama-sama ng mga binitawang salita against sa ICC, which is based in the Netherlands, The Hague. Okay, so tapusin natin ang balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Si Ronalyn Baterna naman, wala na raw katiyakan ang PAOK patungkol sa kanyang lokasyon sa kasalukuyan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa iba't ibang mga law enforcement agency para sa susunod na hakbang laban sa tatlong at-large POGO personalities. Okay, so palagay ko tong mga taga-Pugo na to, si Baterna at si Ong at iba pa. Sa palagay ko niyan, protected kasi yan ng Chinese Triad. So merong lugar sa sa may Cambodia ba yun na kahit mga law enforcer ay hindi makapasok dahil nandun yung parang kampo ng Chinese Triad at meron silang private army at nasa bundok yun, talagang mahirap daw pasukin. Doon nga sana si Alice Go magtago eh, sa kampo ng Triad na yun. Sa may Cambodia yata yun, malapit sa Cambodia. Nakalimutan ko yung pangalan ng lugar. At palagay ko nandun ang itong Baterna at Ong kasi nga Chinese Triad ang nag-operate para sa Chinese Pugo, sa Pugo, mga Chinese Triad. So wala nang ibang magkanlong sa kanila kung di itong Chinese Triad, mga kababayan. Kaya hindi lang pala sa DPWH flood scam projects or flood control projects, hindi lang pala, pati yung sa Pugo na mga hindi nahuli ay ngayon hinuhuli na, mga kababayan. Kaya mayroon ng manhunt eh. Ang problema nga lang ay nakalabas na ng bansa at nagtatago na. Pero kapag mayroong bounty, bibigyan niya ng bounty, siguradong huntingin yan doon sa labas ng bansa, mga kababayan. Okay, so time to go, mga kababayan. Ako'y magpaalam na at maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel. Lalo na dito sa The Art Lover Millennials, dito man na tayo magtambay dahil nga suspendido yung ating channel na The Golden Boy. Kaya ako yung humingi ng suporta, nandito muna tayo sa The Art Lover Millennials. Maraming salamat. I'll see you on our next upload dito lamang sa channel na to. Hanggang sa muli, paalam, love and peace, mga kababayan.